Same, pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Oras sa buong kapuluan. Pangga, check your time. It's now 7:30 on the clock. Good morning. Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa taong akala ko wala. DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. Oh, how are you? Eto. Chill. Alam ko talaga kanina wala ka. Kasi usually kasi pumapasok ka dito sa booth natin around mga 7:20, mga ganun. Oo. Pero ngayon, medyo na-late ka ng pasok. What happened? Ewan ko ba? Wow, what happened? Ewan ko ba? Parang napako na naman ako sa mga kausap ko. Ay, kasi, ang daming kausap. Hindi kasi, syempre, yung mga hindi ko nasagot nung gabi sa negosyo naman to. Grabe negosyo, ka naman. negosyo. Oo, masyado ka naman mapag-isip. Kala ko, isusumbong na kita kay Kuya Romel eh. Hindi. Syempre. Ayun, sinagot ko lang sila. Sinagot. Kasi mahirap na kasi baka maghanap sila ng iba kapag hindi mo nasasagot, di ba? Kapag business talaga no? Kapag usapang business, kailangan mo sagutin agad-agad dapat dyan. Mabilis ka. Dapat mabilis. Di ba kasi PR yan eh. Oo, kailangan yan eh. Kasi hindi mo sila bibigyan dapat ng time na, di ba, tumalon pa sa iba. Tama ka dyan. Lumipas na yung ilang oras dahil nakatulog ako. Goods naman ba yung usapan nyo? Okay naman, oo. Ayan. So malilibre mo ba ako ng kape? Tingnan natin. Tingnan natin, ha? I-claim na natin yan na maililibre mo ako ng kape. Kamusta ka naman ngayong umaga na to, baby Ngayong Toby? umaga na ito ay nakatipid ako. Bakit? Nagbigay sa akin ng breakfast. Naku, maraming salamat po, Mami Pearly. Ay, thank you. Mami Pearly, ang lagay si Toby na lang. Siyempre, ganyan talaga. Kapag pang umaga ka, naabutan mo sila dito, may breakfast ka. Nandito sila. Oo, naabutan ko kasi sila. Hindi naman naabutan technically, no? Pagkadating ko kasi wala na sila. Pero usually, ang nangyayari, kapag alas 4, nandito pa sila. May iba na palang nagpapakain sa'yo. Okay. Kerry. Bakit? Wala. Sinasabi ko lang. So, wag na. So, maraming salamat. Ngayon, saktong-sakto nga, Pets, de peligro na ako ngayon. No? Ano naman date ngayon? Date ngayon ay 5. So next week pa yung sahod natin, Wednesday pa. So ibig sabihin dadating pa ang Sabado at Linggo. Nako. Tapos Monday tsaka Tuesday. And on Tuesday wala nga palang pasok, no? Holiday, dineklara na daw. Holiday on Tuesday? It's holiday. It's holiday. January 9. Why? Traslasyon. Nazareno? Oo, Nazareno. Dineklara na daw. Alam mo, nakita ko yun kanina sa TikTok eh. Oo. Nakita ko yung news na yun. Wow. Unang-una sa news. Ikaw na talaga. Alam mo, ang galing mo dyan sa part na yun. Dapat araw-arawin mo yan. Diba? Napansin ko kasi kanina nag-scroll ako habang nag-commercial tayo. No? Nag-scroll ako, nakita ko nga, ayun, nahook kagad ako, idineklara na special non-working holiday. O, di ba? Ayos! Kapag mga ganyan nahuhook ka no? Siyempre naman, kapag special non-working holiday, kuhang-kuha kagad ang atensyon ni Baby Toby. Akala mo naman, kahit naman holiday, pumupunta siya sa opisina. Akala mo naman. Kaso naman Tuesday hindi pa ginawang Monday. Oo nga. Ano ka ba? Okay na pagpasalamat mo kahit pa paano makakapagpahinga ka. Yun nga lang. Actually, diba? Hindi nga na sandwich. Medyo may ano tawag doon? May gap lang ng konti. Okay na sana para sunod-sunod na araw nasa Cavite ako, di ba? Kaso syempre hindi. That's life, no? You can't have it all nga naman, di ba? Pwede naman, i-leave mo. I-leave? Oo. Masyado pang maaga para mag-leave. Ay! Alam mo, mabuti tayong empleyado. Huwag mo akong demonyohin. You only live once. Huwag mo akong demonyohin, ha? Sabi ko sa'yo, you only live. At saka nauubos mo ba yung yung leave mo talaga? Actually, last year hindi ko nga naubos eh. Diba? Hindi ko siya naubos kasi nung 21, 22 dapat naka-leave ako noon. Pumasok pa rin ako. Tapos, yung sumobra pa, 26, 27, hindi na tayo pinapasok. Nakikinig ngayon yung accounting natin, manawagan tayo sa mga leave. Ito na nga, ako din i-share ko na din bago tayo manawagan. Kasi nag-leave ako pero pumasok pa din ako sa mga leave ko. 4 yata yun o 5. Same. Diba? Kaya nananawagan po kami sa mga kumakain dyan sa likod. Kasi naman, para sa akin nasasayangan ako kasi kaya ko naman ipasok din naman yun. True. Diba? So ayun, pumasok na lang ako. Ito lang po ang patunay na napakasipag po namin ni DJ Lindsay. Actually, no. Diba? Wala talagang wala na po kayong makukuha tulad naming dalawa. Ay, naku,
Nakakaloka. Hindi mo pinapwersa nila na ubusin natin yung leave natin pero hindi natin ginawa. Oo. At pumasok pa rin tayo during our leave. Totoo, di ba? Dapat Kaya sa atin nga, sabi ko kay Papa Jackson, Pa Jack, sabi ko, baka naman pwede kong parang i-reimburse ba? Ganyan, i-retract yung reimburse. Gusto mo i-reimburse? O i-retract yung leave ko kasi napasukan ko yung leave ko, hindi ko namalayan. Sabi ni Papa Jackson, kahit naman holiday, pumapasok ka eh. Bakit babawiin mo pa? So ganyan din niya sasabihin niya sa'yo, feeling ko. Ako hindi ako nagsasabi ng ganun. Ay, ganun. Bakit? Kasi syempre kung pinasukan ko yun, alam ko naman kasi na nakalive ako ng araw na yun. Oh. So sinadya ko talaga. At hindi ako naghahangad ng kapalit. Ay, wow! Syempre. Nakikinig HR natin, accounting, lahat dinig tayo dun sa likod. So ang ending, ako pa rin yung demonyeta talaga. Oo naman. Alam mo, maputi ka lang, pero demonyita. Grabe naman talaga. Hindi, joke lang. Napakabait po ni DJ Lindsay. Napakasipag, promise. Hindi, ano nga yan. Kasi meron tayong vacation leave for a reason naman. Tama. So pwede natin gamitin yan. Yun. Pero ayoko pa. Siguro, Masyado pang maaga. ewan ko naagahan pa ako para mag-leave ngayon. Tsaka syempre, parang sinisipag pa rin naman ako magtrabaho, di ba? Syempre. Iba ka na talaga. Oo naman, sabi ko naman sa'yo, New Year's resolution ko, hindi na ako tamad. Iba ka talaga, baby Toby. Of course, di ba? Makabagong buhay na tayo. Ilabas mo yung kaibigan ko, hindi ikaw yan. New Year, new me. Papanindigan ko yan. Totoo. Panindigan natin lahat ng mga bagay-bagay sa mundo. Ikaw lang naman hindi nagbabago. Diyos! Gusto mo ba Ayoko na kasi. Ito na yun eh. Sagad na to eh. Gusto mo ba magbago? Sige, try ko later. Magbago in a good way. Like, hindi ka magsusungit sa akin, please. O hindi kita sinusungitan. Oy, nung first day namin na makita kayo, sinungitan mo kami. Alam mo, ipagpasalamat mo nga kasi pinipili ko ang mga sinusungitan ko. Buti naman hindi ako sinungitan. Diba? Kasi ibig sabihin, diba? Ang privilege mo kasi sinungitan kita. Yung iba hindi ko nga pinapansin. Basta wala Rekta ugali. pala hindi napansin. Ay nako. Anyway, DJ Lindsay, ito na, pag-usapan na natin yung ating sender. Kanina ayaw niya magpakilala. Oy, bakit? So tinawag ko siyang Tiburcio. Ang lakas ano mga meron? Don Pepot ng mga Tiburcio. So ako lang tumawag sa kanya ng Tiburcio, tapos dito daw sa kanya, parang binubuli daw siya sa kanyang trabaho since bago lang daw siya doon. Ay! Oo, syempre kapag bago ka, 'di ba? Ikaw yung parang munting prinsipe na kung saan binibigay lahat ng trabaho, 'di ba? Lahat ng mabibigat na trabaho binibigay sa kanya. So meron daw sa kanyang meron daw isang empleyado which is siguro senior niya, 'di ba? Oo. Sa kanya daw lagi binibigay yung trabaho, sa kanya daw lagi yung utos. Okay. So pinapasa sa kanya yung mga hard trabaho. Yes. So ngayon, ikaw, naranasan mo ba yung ganyan na kung saan kapag bago ka, sa'yo binibigay lahat ng mabibigat na trabaho, ikaw yung inuutusan, mga ganun bagay ba? Hindi naman masyado. Kasi sa industriya naman natin, kasi after graduation, kasi nandito na ako sa industry ay, wow. So di ba sa industry natin, kanya kasi yan eh. Training. Wala namang binigay sa aking trabaho. Baka wala din silang tiwala sa akin. Baka sabi nila itong pagmumukha nitong DJ na to parang hindi to makakagawa ng maayos eh. O sige, wag na natin sa kanya ibigay yung trabaho. Pero, ano yan ha? Siguro wag naman nating isipin, baby Tobes, na kumbaga binubuli siya. Isipin mo na lang na training yan para sa'yo. Actually. Diba? Kasi minsan it's all about angles, diba? Kung paano mo i-frame yung isip mo dun sa ginagawa mo. Yes. Diba? Kasi lahat naman ng mataas nagsimula sa mababa. Tama ka Lahat dyan. naman ng madali nagsimula sa mga difficult Mahirap. tasks, diba? So, isipin mo na lang, tinitrain ka lang nung senior mo. Yes. Alam mo Diba? ako na-experience ko kasi yan dati. O paano? Kasi dati kasi yung first job ko kasi as digital content producer. Oo, ayan. So syempre doon maraming trabaho. So Oo. syempre ako, since bago ako, okay lang sa akin na utus-utusan ako. Bakit? Oo. Kasi kinukuha ko pa yung loob nila eh. Kasi stranger okay. pa ako sa kanila. So ngayon, kapag inuutusan nila ako, sige, okay lang. Sige, ako nagagawa yan. Kahit nasa bahay ako, gagawin ko yan. Siyempre, bago ako, pakitang gilas pa yan eh. Pero syempre, minsan din naman, kapag sobrang dami ko rin namang ginagawa, nagno-no din naman ako. Siguro yun lang yung kailangan niyang matutunan kung No. kailan yung magno-no siya. No. Kasi syempre, hindi naman sa lahat ng oras kailangan mo kunin yung trabaho nila. Oo. Hindi naman sa lahat ng oras lahat ng inuutos nila susundin mo, di ba? Kasi Totoo. syempre, una sa lahat, empleyado ka rin, pare-pares kayo ng sahod at hindi mo siya boss. True. Siguro
kapag, lalo na Baby Toby, out of bounds yung mga inuutos sa'yo. Yun pa, isa. Like halimbawa, pareho lang kayo ng trabaho, ng ang tawag dito ng work designation. Ganyan, tas utusan ka niya, bili mo nga ako ng lunch doon sa labas. Ay, iba naman. Bili mo nga akong barbecue. Oy, ayusin mo nga tong desk kapag wala kang ginagawa. Yung ganon, out of bounds na. So, wag siguro. Pero kung sa tingin mo matututo ka doon sa mga pinapagawa sa'yo or magiging mas efficient ka, diba, mas matitrain ka to be effective doon sa trabaho na yan, para sa akin, okay lang. Tama Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Yes. Diba? Alam mo, may mga issue na ganito kapag na-absorb ka as intern before. Kasi ang nangyayari kasi parang tumatatak pa rin sa utak ng mga senior mo na intern ka eh. So ang nangyayari, inuutos-utusan ka pa rin. So syempre ikaw parang nasanay ka na rin, di ba? Nahihiya ka. So ayun, ginagawa mo rin. So meron kasing mga ganun eh. Yung mga ganun kasi na kung saan kapag na-absorb, utusan pa rin. Parang ang trato pa rin sa kanya, hindi kapwa-empleyado, kung hindi intern pa rin. Minsan, alam mo, Baby Toby, tama yung sinabi mo, pero minsan nasa pagpapackage mo yan ang sarili mo eh. Di ba, from intern, magiging empleyado ka na, dapat iba na yung datingan mo. Yes. Pero it matters talaga yung pagsusuot mo ng damit, kung paano mo i-carry yung self mo. It matters kapag nasa nasa professional world ka na. Yes. O di kaya nasa labas ka na, hindi ka na nag-a-academe. Dapat talaga marunong kang mag-present ng sarili mo. Hindi ka na mukhang intern dapat. Tama. Dapat mukha ka ng empleyado talaga. Tsaka dapat yung kung paano ka makipag-usap sa kanila, professional na din. Alam mo, dati yan yung naging problema ko. Kasi dati intern ako dun sa dati kong trabaho eh. Intern ako dun at tawag ko lahat sa kanila, ma'am at doon sir. Doon ba sa pinanggalingan mo yan na company? Doon ka rin. Oo nga pala, nakwento mo. Okay. Ayun. So yun, ang tawag ko sa kanila, ma'am at sir. So nasanay ako. Sanay ka. Kahit na empleyado na ako, tinatawag ko pa rin sila ng ma'am at sir. Kahit na DJ na ako noon before, tawag ko pa rin sa kanila ma'am at sir. Ultimo kay GK nga eh. Diba? Kaya nga tawag sa kanya Mama Cara. Kasi dati kasi, nung nandun pa kami sa kabila, tawag sa kanya ma'am. Nung nauso na yung mama at papa, so yun, mama, parang ganun, parang respeto na rin yun sa kanya. So yun, nung lumipat kami dito sa Energy, natawag ko pa rin siyang mama. Parang hindi ako sanay na tawagin siyang Cara. Kasi nga, level na kayo eh. So syempre, hindi naman siguro level. So, parehas na kami ng Pareho na kayong professional. Parehas na kami professional. Pero syempre, yung thought na naging senior ko siya or hindi before. naman kaya naging parang ma'am kasi syempre intern nga ako dati. Parang hindi pa rin nawawala sa akin yun. Ako, mag-adjust. Talaga nangyayari yan lalo na kasi kung yung mga tao din sanay na, intern yan, ganyan. So, kung hindi man sila makapag-adjust, Baby Tobes, kasi syempre sila din naman hindi rin sila mabilis kumbaga makakapag-shift na from intern, katrabaho ko na to. Di ba kasama ko na siya sa office. So, ikaw dapat, doon ako naniniwala na dapat ikaw yung mag-adjust. Tama. Dapat may magbabago kung paano ka magsalita, kung paano mo sila itrato. Kung dati, di ba, willing to learn ka pa rin naman kasi kailangan mo yun dahil nag-uumpisa ka eh. Tama ka dyan. Pero dapat professional ka na din. Tama. Diba? Alam mo, first day ko dito sa Energy FM, tinawag kong sir si Jimbo. Si Jimbo. Okay lang. Nagsara ko. Tapos minura ako. Ganon. Masama talaga ugali niyan. Nanonood siya ko ngayon. Lang. Kasi napag-usapan nga natin na tinatawag ko nga mama at sir, di ba? So yun, nasanay lang din talaga ako. At hirap akong mag-adjust sa mga ganong bagay. Siguro hanggang ngayon din naman, ganun ako. Ikaw nga dapat tatawagin kitang ma'am eh. Ay, grabe ka naman. Pero ako, hanggang ngayon, madam, ganyan pa rin tawag ko sa mga tao. Di ba? Kahit nandito sa opisina, wala lang. Ano yun eh. Kasi ako yun. Parang gusto ko sila i-respeto lahat. Ganyan. Actually, ganun din naman ako. Ma'am Bet. Si Ma'am Bet, syempre, nagpapasahod sa atin. Actually, lahat. Ko-compute yan ang mga TF natin. Dapat igalang natin, ma'am. Lahat sila, tinatawag ko rin naman talagang ma'am at sir, di ba? Pero syempre, para sa akin, kasi ayoko tanggalin yun. Ako din. Bakit? Kasi parang, senior ko sila eh. Mas ahead sila sa akin at syempre, karapat dapat silang respetuhin. So yun lang yung para sa akin. Siguro hindi ko tatanggalin yun sa sarili ko. At saka napansin mo dito sa Energy, kahit ma'am at sir ang tawag mo sa kanila, yung tinatawag mo ng ma'am at sir, ma'am at sir din ang tawag sa atin. Actually. Diba? So pareho tayo nagbibigay ng respeto sa isa't isa. Tama. So okay lang yun. Sobrang sarap ganong feeling na may respeto kayo sa isa't isa. Yan yung magandang environment. Oo. May respeto sa isa't isa. Hindi yung pinapamukha sa'yo na, oy, mas angat ako sa'yo. Ay, nako. Although may right naman talaga sila, pero wag naman. Tapos diba? minsan uutusan ka pa na parang siya yung nagpapasahod sa'yo. Ay, nako.
Ako, nako. dami ko na na-experience na ganyan. Ay, ako rin. Oo. Isa lang ang sagot ko dyan. I'm not answerable to you. I'm answerable to. Ganon. Yun, di ba? Oo. Ano, okay lang naman na sumunod tayo eh. No? Pero dapat siguro kung yung may makikisuyo sa atin, yung makisuyo ng maayos naman. Oo. Di ba kunwari may papagawa sa yung trabaho, di ba? May papakisuyo sa'yo na workload niya. Siguro Oo. mag-ask ka ng nicely and with please. Oo. Kasi para uutusan mo na nga yung tao tapos babastusin mo pa. Ay, wag. Na parang ikaw yung nagpapalamon, ikaw yung nagpapasahod, di ba? Wag ganon. Pangit naman yung ganun. At syempre, kung ikaw naman ay tanggap ng trabaho, no? Learn when to say no. Okay? Totoo yan. Ay, nako. So anyway, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liam. At sana naman sa mga pangga natin dyan ay may natutunan kayo sa amin, no? Sa aming napag-usapan dito about sa pagtatrabaho na yan. Okay? Gusto mo yan. Anyway, mga pangga, nakakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede mong stalk sa lahat ng kanya social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067 sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, and also on my YouTube channel DJ Baby Toby. Mga pangga, magbalik tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Sam Smith. Title, Stay With Me. Only here at your number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo.